Hello, 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 hello. Kumusta? May adlaw ka tuntunan. Mag-isulong sa here we go again. Boy America. Duterte loyalist. Ingon nga kung adunay na itugmo. Gusto mo kakapulog kaluya. Ang imo mga pulong mo ay magadasig kanya sa pagpintog. Nakasampiak, ano? Galing pa tayong, ano? Nagkatid sa, anak natin sa school. At ngayon, yun. Ano muna tayo? Painit muna. Ito hot chocolate pero hindi hot chocolate, parang ano to, cappuccino. Tapos ano lang, hindi nilalagyan ng sugar. So, nung kasampiyak, kung saan man kayo sa mundo, sanayin na sa mabuti kayong kalagayan at mabuhay po tayong lahat. Time check pala. Anong oras na ba? It is now 8:22 in the morning. At saka Monday ngayon, 19th of August, 2024. Dito sa Brooklyn, New York. So mga sampiak, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? Medyo ilang araw na po tayong mga nagmamasid lang, nanonood sa mga kaganapan sa ating bansa dyan sa Pilipinas. Dahil kahit papano, kahit nasa ibang bansa tayo, yung puso natin, yung malasakit natin, nandyan pa rin sa Pilipinas. Pilipinas nating mahal. Yung lupang ating sinilangan, yung lupang ating mahal. So daming mga drama ang kaganapan. Grabe kainit na talaga ang politika sa ating bansa. Sabi na nga, sa sinabi nga ni Inday Sara dati, excited dyan yung mga politics dyan, yung mga politiko dyan sa politicking. Pero yan ay nakakasira sa ating bansa. Bakit? Instead na magpapatupad sila ng batas, gagawa ng mga batas, mga karagdagang batas, kung anong kakulangan na dapat ipatupad, kung kailan dapat sila magtatrabaho, dagtuon nila sa bangayan dyan sa politika. Yan yung problema. Mga walang kabuluhan. Instead na maglingkod sila sa bansa. Kung kaya masama ang politika. Kung kaya sa nakikita natin, pilit nilang pabagsakin ng mga Duterte kasi ang mga Duterte lang yung tapat at totoo sa serbisyo. At ngayon, happy na silang lahat. At ayaw na nilang makabalik yung mga Duterte. Kung kaya ngayon, medyo iniisa-isa na nila yung mga kasamahan ng mga Duterte. At ngayon, nung ilang araw, nakita natin na sinabon ni Senator Bato de la Rosa ang Kongreso. Sabi na mga unprincipled na mga tao. Kasi, diba, kung ilan ginamit or naghahaluya sa panahon ni Duterte about drugs and criminality, about sa war on drugs. So ngayon, tingnan mo, ngayon, pilit na nila pinasama kasi alam naman natin na dinidiktahan sila sa buong demonyo nila na Jerome Valdez. So, ngayon, pilit nilang pinasama ang mga Duterte. Simula, diba, tinira yung 125 million na confidential funds ni Inday Sara. Pilit pinasama. Ginamit sila ni Castro, yung mga makakaliwa. Kaya tayo yung kawawa, habang ang ating mga kasundaluhan na people in uniform na kagalang-galang nagpapakamatay doon sa hirap, doon sa bundok, pinapatay ng mga makakaliwa. Ngayon, may nagpipenetrate pa sa baba, doon nilagay pa natin, tinatawag pa natin kagalang-galang itong mga Castro, mga
demonyo. Pero sila mismo ang gustong magpabagsak sa ating gobyerno. Kaya masakit isipin yung mga kasundaluhan natin na mamatay. At ngayon, almost na silang maubos dahil sa mga ginawa ni Tatay Digong nung siya umupo bilang presidente. Yung laban niya, hindi man doon nagsimula, doon kahit doon nung mayor pa siya. At ngayon, gusto niya pagpatuloy ng anak niya. Kung kailan malapit na tayo mananalo, final step na lang. Tapos ngayon, yung buset na party list na yan, nakaupo dyan sa Congress at gustong di ba, tinira si Inday Sara. Tapos ngayon, yun yung hirap. Ba't ba nandyan yung mga party list, di ba? Walang gamit, kundi pahirap sa sambayan ng Pilipino. At nung tinira ni Bato yung Congress, bumulta naman si Akop. Si Akop, sila Dan Fernandez, sila si S. Barbers. Sabi lang ni Akop, Congressman Akop, na kasi siya yung pinuno ng dyan, yung grupo, anong tawag niyan. So sabi niya si Bato daw yung kasi sabi ni Bato de la Rosa, yung mga kongreso, mga opportunista, mga unprincipled. Totoo naman, tama naman. Kasi sa panahon ng Tatay Digong, naghaliluya sila. At ngayon, sabi niya yung opportunista daw at saka unprincipled si Bato de la Rosa daw, kasi ginamit niya yung posisyon niya sa panahon ni Tatay Digong doon sa drug wars na very bloody daw, ganoon. At yung mga parang lawlessness daw, yung mga yung mulang kalaban-laban, mga namamatay. O kung gano'n naman, ba't nilabanan dati? Kung kaya hindi kayo talaga panipaniwala. Kaya masakit ang katotohanan. Kaya kung tinira kayo ni Bato, umiiyak kayo dyan. Si Barbers naman nagpapalusot na kasi siya yung leader dyan sa drug campaign niya rin. So sinabi naman niya na dati daw walang itong sa ngayon na lang daw yung may bagong complainant, ganun, kaya iniimbestigahan. Palusot na lang, hindi naman yan bago si Cuban. Matagal na yan, laging nagre-recycle lang yan para sa Trillanes. Dati lang yan lumabas na yan dati. Tapos hindi pa kapanipaniwala. So ngayon, lang talaga ito, publicity, parang parang ihatulan lang in public para masira itong mga Duterte. Pero akala nila siguro na lagi ko itong sinasabi, akala siguro nila na itong mga taong ito kasi namumuhay pa sa nakaraan. Hindi nila alam na hindi na panahon ng mainstream media, panahon na ng social media. Kahit babayaran nyo pa yung mainstream media at yung iibang or ilang mga nasa social media influencers, gising ng mga Pilipino. Kahit pinakatuktok sa mga bundok, alam na kung anong nangyayari diyan sa baba. Kaya nakakabusit na talaga. Kahit ako gusto ko kung pwede palang maitupad yung federalism, yung pinupurso ni Senator Robin Padilla. Kaso ang hirap din kasi may pasok kasi you need numbers in there sa Congress, sa Senate, kasi bicameral yan eh. Dapat kasi yan may numero yan kasi dapat magiging batas yan, tapos i-push dyan sa upper chamber, dyan sa Senate, kasi legislative kasi bodies kasi yan. Tapos pag na-finalize na, lagdaan ng presidente. Kaso ang hirap kasi ganun na yung Central Manila lang yung nagpapatupad sa lahat eh. Yung income ng Visayas at Mindanao ipapadala sa Luzon, tapos sila lang yung magdesisyon kung ilan yung ibibigay. Pag hindi pa kaalyado, hindi pa binibigyan ng project. So kawawa, laging
laging kawawa, laging kinakawawa ang Visayas at Mindanao. Samantalang yung malaking income na sa Mindanao, mayaman ang Mindanao. So parang ano, buhangin. Ipasa mo sa 10 tao tapos pabalik. Ganon yung budget eh. At dahil sa corruption, pagbalik parang wala na kasi ilang department yung dadaanan yan. Puro corruption. Ganyan yan. Kaya mas maganda pag federalism, may sariling gobyerno ang bawat estado eh. Ikaw, Mindanao State. Dito, Visayas. Dito may sarili kayong gobyerno. Pero meron din kayong dapat, ano mang masasabi niyan, na ilaan, parang tax or gano'n, na ibigay sa Central Manila. Kasi Central Manila pa rin yung pinaka, pero federalism na tayo dapat. Central Manila pa rin yung, pinaka-center, pero may sarili tayong government. Dapat ganyan eh. Hindi katulad ngayon na tayo mag-hallelujah lang sa mga taga-Luzon. Sino ba sila? Sino ba sila mga taga-Luzon? Ano ba sila ka-importante? At saka, ang hirap din ngayon ng mga namumuno, puros mga adik. Wala na tayong matutunguhan pa. Questionable, lahat ng cabinet members ni Marcos, puro inakusang drogista. So ano mangyayari? Dapat talaga lahat ng mga kawani ng gobyerno, dapat may drug testing, may annual mandatory drug testing. Dito nga sa Amerika, ultimong trabahante, niron ng annual mandatory drug testing. Bibiglain lang kayo. Ngayon, drug testing na, hindi nyo alam nasa ano kayo. Kasi ka mandatory. Yan mga ordinary lang yan ng mga empleyado. How much more pag nasa gobyerno ka, may mataas ka na tungkulin. Parang nasa suicidal yung bansa natin eh. Kung yung mga namumuno, mga bangag, baka magkagira pa tayo eh. Yung mga desisyon nila, kabago-bago. Tapos tayo na nanawagan ng impeachment. Wala naman tayong ginagawa. Puro lang tayo salita. Dapat tatayo tayo sa sarili nating paa. At saka yung impeachment, mahirap yan. Ang hirap yan. Kasi ibang sitwasyon ngayon. Yung sa sitwasyon ng papa niya, ni Marcos, yung nag-uuna doon na nag-push, yung mga sa Congress, sa lower house. Kasi may tatlong kasi tayo eh. Tatlong bodies sa gobyerno. Meron tayong lower house, may upper house, at saka itong kasi 3 branches of the government tayo, at saka yung executive, yung president at saka vice president. Ganun. Ang problema ngayon, tapos meron pa tayong judiciary, ganun. Ang problema kasi ngayon, yung nasa Congress, pinsan niya. Gusto mag-prime minister. Kaya nga gustong i-push yung Chacha. Tapos naman, so ang hirap kasi lahat ng mga nakaupo diyan nag-hallelujah sa kanya. At doon naman sa executive, sa presidente, hawak siya ng asawa niya. Puro sila mga bangag. Yan yung sinasabi ni Binag. At marami pang iba na nagpapatunay. At ang problema dyan, pati ang judiciary daw, pinasok na nila. So, sana yung checks and balance dyan sa ating government. Kasi may 3 branches of government tayo para hindi yung checks and balance. Yun yung ng checks and balance. So, ang ibig sabihin yan, hindi yung isa mas mataas sa isa. Kung may abuses, may bumabara. Paano kung pati dito sa bicameral, hawak nila sa lower house ni Tambaloslos. Sa Senate, hawak alam naman natin na si boy waiter, yung boy waiter ni bartender ni Lisa, si Kizo Escudero, sa kanila din yan. So wala na tayong mapatutunguhan ngayon. Kaya tayo mga kababayan, tayo lagi magmamasid. Huwag nating pahintulutan na ganito lang yung mga mangyayari sa ating bansa. Tayo ay niluloko na eh.
Harap-harapan tayong niloloko. Kinakawawa na tayo sa sarili nating bansa. Yan yung masakit. Yung baka babalik tayo sa panahon ng ilang dekada na tayo niyurakan yung ating mga yung ating freedom. Kaya wala tayong mapatutunguhan ito. Kaya gusto ko talaga, mas gugustuhin ko pang mabuwag itong Visayas at Mindanao, tumiwalag na eh. I believe pag tumiwalag itong Visayas at Mindanao, mag-success ang Visayas at Mindanao. Itong Luzon, iwan ko sa inyo kasi puro kurakot yung mga taga sa inyo. Puro mga demonyo yung nandyan sa Luzon eh. I believe na meron pa man namang matitino dyan na hindi nagsasalita. Kaya hindi nagsasalita kasi takot. Kung kaya itong mga demonyo namayagpag. Pat kasi magsasalita na tayo eh. When it comes to kasi national interest, hindi tayo pwedeng magmaang-maangan lang dyan. Pati itong mga men in uniform, kung kailan tinaasan ni Tatay Digong yung sahod nila. Ngayon, mga walang utang loob. Wala talaga yan. Pira-pira lang talaga yan lahat. Kung kaya imbento ng kaso, wala. Pira-pira lang talaga. Yung tao talaga makasarili eh. Yun lang. Kaya, wala. Titingnan mo yung mga balita. Pag hindi ka talaga magmamasid, hindi ka talaga mag-analyze, sasabihin mo, ang sama ng mga Duterte. Kung kailan lang, tingnan nyo, yung 1.4 billion daw na sinabi nila sinabi nila na budget daw about sa yung para sa baha, sa flood control. 1.4 billion na di. Kalukuhan. At saan naman napunta ang pera na yan? Corruption sa PCSO, sa PhilHealth. Ito pang si Cheljok isa pang buwang. Tingnan mo, akala ko binanatan niya yung daw, hindi daw makatarungan niya yung PhilHealth daw kukunin yung budget at ibaling sa ibang department or gagastusin sa ibang paraan. Pero yung tira naman niya, ba't daw hindi daw ginawa sa panahon ni Duterte? Si Duterte na naman ang binalikan. Buang-buang talaga itong mga Akala ko ayaw niya, pero yung banat niya kay Duterte pa rin. Lahat ng mga kapalpakan sa itong present na administrasyon, lahat talaga nila doon nila binaling sa nakaraan sa nakaraang administrasyon. Ito yung mga klaseng mga tao na kaya hindi tayo mag-progress kasi yung mga klaseng tao na pag may problema isisi. Yung mahilig mang sisi at hindi nagtatrabaho. Kahit sa trabaho nyo, mga coworkers nyo, mga ganyan, puro reklamo. Yan yung mga tamad ng mga tao. Puro lang reklamo ng reklamo. Pero hindi naman ginagawa yung kanilang trabaho. Makaka-relate talaga kayo niyan. Sa sa workplace nyo, may mga taong ganyan. Kaya mga sampyak Kaya minsan sabi ko, ako nagbablog lang naman ako para sa mga Duterte. Kaya minsan sabi ko, nakakatamad din mag-vlog. Nakakatamad talaga. Pag wala ka talagang pinaglaban, itong vlog, ito parang exhaustion ko lang to sa stress. Ganun lang talaga. Gusto lang kong ilabas yung sama ng loob sa mga nangyari sa ating bansa. Dati hindi ako mahilig ng mga politics. Sabi ko, pangit yung politika. Pero napagtanto ko na hindi talaga tayo pwedeng hindi magsasalita when it comes to national interest. Kasi ang magiging kawawa yung angka natin, yung next generations natin. Kung ilan lang yung maghari-harian dyan at piling Panginoon, for the first place, nilagay natin sila para maglingkod, para magtrabaho. Sinilduhan sila, tax natin. Lalo na kaming mga OFW, ang laki ng contribution namin. Tapos, yan lang yung gagawin nyo.
pahirapan nyo yung mga ano namin, yung mamamayan, yung mga pamilya namin. Iba't iba ang sarap na yung buhay nyo ngayon. Sabi nyo, bloodless na ngayon kasi walang namamatay ngayon. Ang saya-saya ng mga drogista ngayon, mga addict, lahat. Tuloy-tuloy na yung negosyo nila sa droga. Paano? Yung mga namumuno, mga drogista, from the executive, from the president down to cabinet members, hanggang sa mga men in uniform. Yun yung sabi niya, ang grabe yung tira ni Marlica, yung mga nila ni Tati Binag, yung expose nila. Hindi inimbestigahan sa Senado, sa Kongreso. Ang inimbestigahan lang, yun lang counter nila para mawala itong issue about dito sa pulburon, about sa mga corruptions. Nililin lang talaga tayo. Gusto lang talaga nila na ma-divert itong atensyon ng sambayan ng Pilipino Pat nila hindi iimbestigahan yung ang inimbestigahan to si Guban na nagre-recycle, puro kasi nungalingan. Sabi si Pulong daw yung mga drug lord diyan sa Davao. Samantalang kung siya yung eyewitness siya mismo puro hearsay lang, narinig lang niya. Puro kalokohan lang pero hindi din kino-cross examine na sa Kongreso kasi gusto lang nila ipalabas diyan na nag-iimbestiga sila para idiin ng mga Duterte, para mapapasama ang mga Duterte. Yan yung politika. Kung kayo mga Pilipinong mga naniniwala sa Marcos administration, binuto ko pa naman, kayong naniwala sa mga sa Senado na yung ilan dyan, pati lalo na sa Congress, yung rotten institution na sabi ni Tatay Digong na yung mga government expenses nila walang mga resibo, pirma-pirma lang yan sila. Kung kaya't ang daming mga kabit na yan daming mga kabit, daming mga anak sa labas. Kahit 50 pa kabit niyan mabubukay kasi nagpapakasarap yan sila sa tax na ng mga Pilipino, nating lahat. Kaya ang magandang negosyo ngayon, magiging politiko. Kasi sa sinabi ko, manalo or matalo, panalo pa rin yung mga politiko. Kasi kahit yung mga politiko, may nagpapanding diyan sa mga illegal, mga oligarch. Kung kaya binibigyan ka, ikaw, isang politiko, bibigyan ka bigyan kita ng 500 million. Yung 250 million sa bulsa, 250 million ibibigay sa mga tao para manloko. So, iba't-iba. Kung kaya panalo pa rin kasi panalo yung bulsa Saya-saya pa rin yung mga kabit. Nakabuisit na talaga. Wala. Sige mga kasampiak, hanggang dito lang muna kasi maaga-aga pa. Nabubuisit sa kabuisit. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Tayo po laging magdadasal para sa inang bayan. God bless. Duterte forever.